Okay, what's up guys? Kamusta? Another solar video na naman tayo, and isa ito sa mga pinagkakatanungan na marami. Ano daw ito? Ito ay dual power automatic transfer switch. So ano daw nagagawa na ito, para saan daw ito, magkano to, at paano to gamitin? So yun yung mga didiscuss ko sa video ito. Una, ito ay nasa 500 to 600 pesos. Mabibili mo sa Lazada, Shopee, pwede rin sa kapitbahay or sa kahit anong store na nagtitinda ng mga ganito. Next, para saan ito? Ito ay switch na kung saan pwede mong ilipat yung power na paggagamitan mo. So kung meron kang dalawang power source, isang sa solar mo and isa is sa kapitbahay, or joke lang, sa mismong kuryente nyo sa bahay, parang Meralco, Iselco, Zamelco, Taelco, Elco, Babyco, kahit saan, basta yung utility provider nyo and yung sa solar nyo, pwede nyo i-connect dito dalawa. Then kung saan yung kailangan nyo gamitin, doon nyo siya pwedeng ilipat. So paano siya ilipat? Meron tayo ditong manual and automatic switch. So pag manual, syempre by the word itself, pwede nyo ilipat yung switch depende kung ano yung gusto nyo gamitin. Yan, ito na, pihit-pihit lang. Medyo matigas lang to, so kailangan nyo ng konting pwersa. Then left and right, meron ditong normal power at emergency power. So ano pinagkaiba nila? Assuming na dalawa, line 1 and line 2 na lang siya, normal power, dito nyo ikakabit kung ano yung gusto nyo gamitin lagi. Hit nyo sa ganyan. Emergency power is ito yung backup power nyo. So kung nag-build kayo ng solar and gagamit kayo ng solar as a backup power, dito nyo ilagay yung solar. Then dito yung sa kuryente nyo mismo. So kada nagba-brownout sa inyo, kusa itong lilipat sa emergency at gagamitin niya yung power mula sa solar. Kung gusto niyo mang i-maximize yung solar nyo, dito nyo ilagay yung solar nyo galing sa inverter, and dito yung sa electric provider, and kada lobat yung solar nyo, tsaka lang siya lilipat sa emergency power. Yun. So paano maglinya? Una, dito tayo sa baba, may kita nyo may 4 na port. Kailangan nyo gawin is i-parallel tong mga to. So gamit lang kayo ng mga kable. Ang kapal ng kable is depende sa kung ano yung kailangan nyo. So for this demo purposes, magkakabit ako ng kable na ganito lang siya kakapal muna, 2.2 or 2.5 mm squared. Okay, so naikabit nyo na. Haba nito is depende kung saan nyo siya gustong i-parallel. Pwede yung pagsamahan nyo dito, or sa gitna. Pero mas gusto kong gumamit ng ganito. Ang gagawin ko lang is eto, saksak lang siya sa mga butas nito. Ayan. So nakaparallel na siya. Then dito ko hugot ng another linya papuntang mga outlet. Gaya ng mga ganitong outlet. So dito, papunta na din siya dito. Next is yung connection naman sa taas. Ito siya. 4 din siya. So kung gusto nyo yung mga tipid, since nagbibuild kayo ng solar and gusto nyo i-pryo yung solar nyo, dito natin ikakabit yung solar natin. Again, kuha lang uli kayo ng kable and sok-sok nyo siya dito. AC power naman na to, so it doesn't matter kung ano yung left or right, basta sok-sok nyo lang. Okay.
Ayun na siya. So dito yung kable mula sa solar. Then backup power, dito natin ikakabit yung kuryente mula sa provider ng kuryente. So dito siya ikakabit. Okay, ayan. So meron na tayong connection. Okay, so ngayon na ikabit nyo na ikabit na natin. Ayan na nga po. So kung gusto nyo makatipid again, gamit ng solar power and dun kayo magpo-focus ng panggagalingan ng energy, dito nyo ikabit yung kable mula sa inyong inverter, and dito nyo ikabit yung cord mula sa inyong electric provider. And vice versa, kung gagamitin nyo lang yung solar for emergency purposes, dito nyo ikabit yung galing sa electric provider nyo, and dito yung sa solar nyo. Pero that means 24/7 dapat bukas yung inverter nyo, which is nagkokonsumo ng kuryente kahit walang load. So medyo sayang siya. And itong mismong ATS is siya mismo kumukonsumo na agad siya ng 1 or 2 watts kahit idle. So that's dagdag sa bill nyo ng kuryente. So to maximize this, kailangan talaga is mas maganda na galing sa solar yung panggagalingan ng normal power. So ito na siya, nakasaksak na siya. Then kakabit ko na to sa solar, and let's see. Okay, ayun siya. As you can see, nagbi-blink-blink. Ay, may kuryente pala siya. So dahan-dahan sa pag-angat. Ayan na siya. Kumikinang-kinang na. Ayan, nakaset siya ngayon sa normal power. So ilalagay ko siya sa automatic para kusa siyang lumipat kung saan siya may kuryente or wala. So next, isasaksa ko ngayon to sa electric provider. Yan. May ilaw na rin backup power. May ilaw na rin yung common power supply. So parehas na siyang may input ng kuryente. So assuming nag-brown out, namatay ang inyong solar, baliktad pala. Nag-brown out, namatay ito, okay lang kasi gumagana pa yung solar nyo dito. Pero kung nalobat yung solar nyo and wala na siyang battery, so mamamatay yung inverter. Kusa siyang lilipat sa emergency, which is yung inyong normal provider ng kuryente. Din ka na bukas ng umaga, nagka-kuryente ka ulit, nagka-battery na, nag-charge na. Under ang inverter, and lilipat siya ulit. So that's it, ganun siya gumagana. Ayun lang. So ayun, dun siya gumagana. So itong normal is nakakonect sa solar nyo. Pag na-lobat, pamamatay ang inverter, lilipat siya ng emergency. Then pag nagka-charge kinabukasan, may araw na uli, bubuksan yung inverter, kusa siyang lilipat doon. So di nyo kailangang ilipat ng outlet yung mga appliances nyo, kusa na siyang gagawin yun. And vice versa, kung gagawin nyo naman is ito yung normal provider nyo ng kuryente and backup yung solar. So gagana siya tuwing na nagkakaroon ng brownout. So assuming na nagka-brownout, namatay yung kuryente nyo, kusa siyang lilipat sa solar nyo. Okay. Then balik ulit sa normal kapag okay na yung kuryente. So gano'n siya, kusa niyang ililipat. And so ayun yung nagagawa nitong ATS na to. So maganda siya talaga siyang isaksak sa tabi ng yung mga solar kasi dagdag angas na rin siya. Ayun lang. Salamat sa panonood. Comment na lang kayo, comment nyo lang. Salamat!